About me and you, and I think to myself, what a wonderful world. And so, magandang araw po mga kabayan. So, matagal tayong hindi nakapag-vlog. Ilang araw. Dahil si Jeffrey ay may exam. So, di mo natin istorbo si Jeffrey sa exam niya. So, 3 araw yon. Kaya wala muna tayong vlog sa kanya. Ano? Kasi nag-focus muna siya sa exam po nila. And, kamusta ang exam mo? Okay lang naman po. Okay, exam mo? Opo. So, nasagutan mo naman lahat? Yung lang po sa yung sabi ko sa math, hindi ko nasagot yung Pero lahat? Yung Pero yung the lahat rest, nasagutan mo? So, kung mapapansin nyo, kung marinig nyo yung boses ni Jeffrey, parang medyo mangot. Mangot kasi yung term namin dun sa parang merong sipon, sinisipon siya. Dala siguro ng panahon, dahil maulan, ganyan. So, kaya parang medyo iba yung boses ni Jeffrey. Ayan. So, 3 araw na, hindi, 1 linggo na nagko-commute siya. Opo. 1 linggo na. So, 3 araw kasi tayo hindi nakapag-vlog. So, 1 linggo na po siyang nagko-commute. So, ito buong linggo na to, napasok na. Nagko-commute na po si Jeffrey. So, kamusta naman ang pag-commute mo? Okay lang naman po. Yung yung tinuturo mo lang sa akin. So, marunong ka nang sumakay ng jeep, Opo. tricycle. So, natuto na siya. Hindi na po natin siya hinahatid. Hindi na natin siya sinusundo. Kanina lang, hinatid ko siya doon sa Campus, sa main campus kasi medyo malayo yon. Pero, siya na yung umuwi mag-isa. Saan ka pumunta kanina? sa doon, inaya po yung isang classmate ko po. Nagyaya. Opo. Kasi nag-message siya kanina na hindi na daw siya magpapasundo. Opo. At may pupuntahan sila. Saan ka pumunta? Sa yung sabi ko sa'yo ng isang babae tapos yung mama niya. Subscribers. Opo. So nakita ka ng mama niya. Opo. So anong sabi sa'yo? Sabi po na parang natutuwa din sa akin. May yung pag may nakilala sa akin mga tricycle driver doon. Na sabi na ikaw pa ba yung yung sa Pugong Biyahero? Ang sabi mo? Sabi ko po, ako po, palagi po kami tapos naka-subscribe po kami kay kay TV11 daw, sabi niya. Tapos pati na yung mama ng babae. Kilala ka? Opo, kilala niya. So mapapanood to ng mama nung classmate mo? Opo. At saka yung yung teacher ko pala, nung kagabi, tinanong niya, nakapasa ka na ka? Opo. Anong pangalan mo? Jeffrey Pangkes. Palagi ka pong ikaw pa ba yung sa Pugong Biyahero? Sabi ng teacher mo. Sabi ng teacher, ikaw pa ba yung siya sa Pugong Biyahero? Hindi kasi magtangkisan ako, hindi. Sabi ko, okay lang. kasi sabi ko, opo, ako po. Alam mo, palagi kang pinapanood ng lola ko. Tapos natutuwa din sa'yo. Teacher mo mismo? Opo. Teacher ko po. So pumunta siya kanina doon. Nagsabi siya na pupunta sila doon sa bahay ng classmate niya daw niya. So dito lang naman yung malapit. Pero, ang gusto ko sa susunod, bago ka pumunta doon, kasi ganito po siya mag-message. Hindi buo. Una, Tito, sasama ako sa classmate ko. Ganun siya mag-message. Hindi niya muna sabihin kung saan. So, tatanungin mo pa siya, saan yan? Dito lang din daw po. Sino-sino kayo? Kailangan, pag magpapaalam ka, bago ka bago ka pumunta dun sa lugar, kailangan magpapaalam ka muna. So, papayagan naman. Next time. Bago magpunta dun sa lugar, magpaalam muna. Ha? Hindi ko naman po pinigilan kasi una, nadudula siya. Pangalawa, dito naman yun, at classmate naman niya. Kasi sinasabi ko rin naman sa kanya na bumuo siya ng kaibigan niya dito at walang pong problema yung basta kailangan ay magpapaalam syempre. Yun naman At meron siyang na-share kanina. Wait lang, balikan natin yung exam mo. So, okay naman yung exam mo? Okay lang po yung exam ko po. Kailan kailan matatapos yung exam nyo? Yung pag-check? Hindi ko po alam.
Hindi mo pa alam kung kailan lalabas yung result nun. So, alamin natin ha. Kailangan malaman namin yung result nung Apa. exam mo. So, sa mga sponsor po ni Jeffrey, so tapos na siya sa first exam nila, kay Tita Jasmine Quixon, kay Tita Tita Davio Bata. Davio Bata, at kay Sir Joel. Roel Puni. Ayan. So, maraming salamat po sa inyo. Siyempre kay Pugong Biyahero. Ayan. So, pasensya na kayo. Dahil may nag-message sa akin, bakit daw, ano daw nangyari. At 3 araw daw tayong walang upload. Ang ano ko po doon ay kasi nag-exam si Jeffrey. So, hindi natin siya pwedeng istorbohin. Apa. O, ayan. So, mamiss ng ating mga kababayan si Jeffrey. Ayan. At meron siyang isinashare sa akin kanina. Ano yun? Ano yung problema sa school? Ano po yung ano about sa ano sa bullying daw? Kasi ano yung hindi ko napansin, pero yung nakapansin yung mga classmate ko. Na? Nag-chat niya sa akin. Chat. Tapos sabi ng ano yung president namin na, Jeff, pwede ka bang makausap or makulong ngayon? Yung kahapon, yung kagabi lang. Sabi na, kasi parang may napansin talaga ako sa mga classmate natin about sa issue daw sa'yo. Issue? Ano yung issue na yon? Issue daw sa akin yung like sa mga kasama ko daw, yung mga classmate ko na malalaki. Kasi kapag tinanong ako ni sir, tumatawa sila kapag mag-answer daw ako. Kapag magsagot ako, tumatawa yung mga kasama ko. Yan po yung dahilan. Sabi ko nga, hindi po yung, tinanong ko yung mga, pati yung mga classmate ko, tsaka yung mga officers, tinanong nga, hindi ko alam talaga ano yung issue sa akin. Kasi, okay lang naman sa akin kung tawanan nila ako, or ano, kasi alam mo naman, ako, mag-adjust pa ako, baka may nakita ba sa akin na may mga ano sa mukha ko. Wala naman ako sa mukha ko, ba't tinatawanan nila ako? Siguro pero napapansin mo yon? Nung dati, napansin ko yun. Tapos, pag iba na yung napansin, iba na pala yung isip nila, bullying na pala yun. Iba yung nakapansin. So, ang sabi sa'yo, yung ginagawa nila ay act of bullying. Out of bullying daw. So, ano pa ba yung ginagawa ng mga classmate mo? Kasi yung tinanong ako ni sir, may sa amin about sa Bible, tapos wala naman yung konti lang naman yung nakasagot. Tapos may mga question ni sir na sobrang malalim talaga at hindi ano pa ba yung, wait lang, ano pa ba yung ginagawa sa iyo ng mga classmate mo? Ginagawa sa yung tinatawanan. Tinatawanan ka lang. Pinapakita ba sila? Paano ba sila tumatawa sa iyo? Every time na magsasalita ka? Hindi ko alam eh. Hindi mo napapansin? Ibang nakakapansin? Yung iba nakapansin. Kaya nag-chat niya sa akin. Bukod doon sa pagtawa, ano pa ba yung napapansin ng mga classmate mo daw? Bakit sinabi nila na binubuli ka? Hindi ko po alam. Kasi sabi ko na nga alam niyo man na ako Bisaya. Bisaya talaga ako. At galing po Mindanao at saka yung sa province. So, hindi naman pwede yung sila yung mag-adjust. Ano lang sa akin, sabi ko sa president namin, ako na lang talaga yung mag-adjust sa inyo. Sabi ko po. Pero sabi ng president, hindi pwede. Dapat pantay tayo. Sabi ng president. Sige, agenda natin sa Monday yan. Ha. Tapos, sabi ko po, pwede naman i-agenda po yan. Basta, hindi ko po alam po. At saka, pwede naman. Tapos, kapag magsalita ka, huwag mo lang banggitin ang pangalan ng isang tao. Kung mag-open forum kayo. O, ganito ha. Iba-iba kasi ng siguro, pinagtatawanan ka nila kung paano ka mag-way ng speak mo. Paano ka, kumbaga, the way you speak, the way you act, yung pagkilos mo, yung pananalita mo. Siguro naninibago sila. Kasi ganito ang bullying kasi na sinasabi nila ay sila ang nakapansin. Opo, sila po yung nakapansin. So, hindi mo kasi siya napansin personally. Personally po, hindi ko po napansin. So, ibig sabihin, hindi ka naapektuhan. Hindi ka naapektuhan ng ginagawa nilang bullying na sinasabi nila. Doon na po ako naapektuhan yung sinasabihan na talaga ako ng president, yung nakapansin sa akin. Okay. Kasi mahirap kasi na pupunta tayo doon, mag-a-ask tayo ng sa professor mo or sa guidance nyo na ikaw ay binubully. Pero, hindi niya kasi na yun ay binubuli. And,
Hindi niya kasi po nakikita na tinatawanan siya. Hindi ka tinatawanan ng Hindi ko po yun. nung nakikita siya eh. So parang ang hirap kasi mag-ano na pag tinanong siya, ano ba yung ginagawang pambubuli sa'yo? Hindi mo kasi pwedeng sabihin, sabi po kasi nung classmate ko, tinatawanan ako. So pwedeng sabihin nila, bakit masama ba tumawa? Baka hindi ko lang, sabi ko, Maaring natutuwa sa baka kanya. natutuwa lang yun, yung point. Oo. Baka natutuwa lang yun, or kasi alam mo naman na, Kailangan kausapin mo ng mabuti. Ha? Hindi, mahirap kasi yung magkaroon tayo ng mga espekulasyon na hindi naman tayo sigurado. Opo. Okay? Pero hindi natin pwedeng baliwalain. Kasi naalala nyo si Neri. Diba? So, si Neri ay nakaranas ng mga pambubulin itong nakaraan. Opo. Tingnan mo. You know, lalo na, kasi iba-iba ang, merong iba't ibang act of bullying. You know? Verbally, physical, di ba? Yung verbal bullying, physical bullying. So, wag naman tayong aabot doon sa verbal na, sa physical bullying. Ano? Opo. Yung mananakit. So, ibang usapan na yun. And, palagi ko naman sinasabi sa kanya na kailangan makisama ka. Hindi po pwede na sila lang din yung mag-a-adjust sa'yo. Opo. Kasi kasi sabi ko po na, kaya sabi ko na, sabi ko po na, okay naman sa akin yung yung, sabihin mo lang, yung pwede naman sabihin sa akin yung, bakit ka natatawa sa akin? Sabihin mo lang natatawa ako sa'yo, pwede. Kasi mahirap kasi yung na binubuli siya, pero hindi pala siya yung nakakita eh. Opo. Kasi pag tinanong, paano mo nasabing binubuli ka? Ano po, sabi po nung classmate ko, binubuli daw nila ako eh. Mahirap. Obserbahan mo at kausapin mo ng maayos. Hindi po pwede na baka kumprontahin mo sila ng medyo ka din. So, kailangan laging mahinahon, maayos ang pakikiusap. Diba? So, titingnan mo. Opo. Kasi yung ko, Pero, hindi mo talaga na-feel. hindi ko po kanina ko lang po na-feel talaga. Until sinabi sa'yo nung mga classmate mo Opo. na May nagbully daw sa akin. so, binubuli daw siya. So, obserbahan mo at pagka tingin mo ay binubuli ka talaga, yung nafe-feel mo na parang napapahiya ka, diba? Opo. Kasi yung verbal bullying medyo rin po yan, no? Bawa, pinagsalitaan ka ng masama. Kasi pwede na sabihin, natutuwa kami sa'yo, kaya ka namin tinatawanan. Pero hindi para insultuhin ka. Pero may kasi may pa na yung parang dumistansya ako sa mga ibang kasama ko. Bakit? Kasi parang hindi ko naman gusto yung okay naman yung mga kalokohan niya, medyo natatawa ako. But kasi may mga yung pagsasalita nila about sa mga basta parang mga bastos. Na nakikita nila. Tapos sabi ko hindi ko talaga gusto po yun. Sabi ko po, sabihan ko, ako mabait naman talaga ako. Sabi ko po, mabait naman talaga, hindi naman ako talaga, direct magalit. So, ito lang po yung hindi ko po gusto talaga. Para iwasan niyo din. First is, wag niyo kong yayain sa inom. Yan. Tapos, kapag magsalita ka niyo yun about sa mga pastos, yung nakita niyo, maglayo ka, wag nilang ipaarinig sa akin. Kasi kabilin-bilin ang talaga namin sa kanya. Bawal mag-inom. Bawal mag-sigarilyo. So kami dito sa bahay, wala talaga naninigarilyo. Diba? So, kumbaga, nakikita naman niya kami dito na hindi talaga kami naninigarilyo dahil pangit din. No? So, kaya kabilin-bilin na namin yun sa kanya. Diba? Maraming kaya umuwas na ako sa tapos, isa pa, yung parang, yung tawag dun, bigla ka lang, ganyan, yung tawag yung parang, yung pag, yung parang sinusok mata yung, ganyan. Parang sisigaw sila? Yung, parang sisigawan ako. Kaya sabi ko sa inyo na, sabi ko po nga, okay, so, sabi ko nga, sige, kayo pa ngayon, so, mag-adjust pa talaga ako. Pero palagi kang maging mabait dun sa school mo, ha? Hindi po pwede na So, okay po, so. Parang medyo pansin ko parang pumayat ka. Pumayat niya nga ako. Bakit? Siguro sa
parang napansin ko rin. Kasi, Ba't ka parang, pumayat? siguro sa mga, yung inisip talaga sa school, yung parang na-trauma ka na talaga. Alin? Yung kapag doon ka na sa school, basa ka na agad sa cellphone, tapos, Ito po si Jeffrey, talagang sinasabihan ko to na kung hindi naman kinakailangan at hindi pa naman magpahinga. Kasi ito saka kinukuha ko ang cellphone nito. Ibinabalik ko yan, katulad nito, nasa sa kanya cellphone yan. Kasi pag ito po nagpupuyat talaga ito, alam ko yan, namamonitor ko siya, nagpupuyat talaga. Kaya ang rules namin, pagdating ng alas 9 ng gabi, isinosurrender niya yung cellphone niya, iniiwan niya sa lamesa. Dito. Unless, meron siyang kailangan gawin, mag-aaral siya. Kasi may laptop naman siya So, pwedeng doon mag-research, no? Pwede siyang mag-extend ng kung kailangan may habulin kahit anong oras. Pero sabi ko, priority ang pahinga. Pero nung siya po ay nakaraan na nagre-review siya, pinaiwanan ko rin ng cellphone doon. Dahil sabi ko, baka kailangan niya rin ng cellphone. Mga ganun. Tapos halimbawa ngayon po, walang pasok. So, sa kanya ang cellphone. Yun naman ang usapan namin. Pag walang pasok, sa'yo ang cellphone. Pag may pasok ka, pagdating ng alas 9 ng gabi, kailangan natin kunin. Hindi para, para makatulog ka ng mahimbing. Kasi yung cellphone niya, wala naman hunagalaw. Nandiyan lang yan. Kung paano niya nilagay yan dyan, ganyan niya kukunin niya kinabukasan. Ang gusto lang kasi natin dyan, ay makafocus din siya sa pag-aaral niya. Medyo inaano ko nga po na kasi, ewan ko ba, parang masyado niyang pinoproblema yung sarili niya sa mga bagay-bagay kasi hindi naman kailangan problemahin. Nai-stress po siya, madali siya ma-stress. Siguro dahil nandoon pa yung excitement niya sa pag-aaral. Diba? So, kaya parang parang na-stress siya. Yung excitement niya, uwi sa stress. So, yan. Pumapayat Ito, ang lalalim pa mo, tapos sinisipon pa Matigas ko kasi ang ulo din. Pag sinabi kong uminom ng vitamins, hindi na inom ng vitamins. Mahirap pa inumin ng vitamins. Sabi ko, walang problema sa vitamins. Lalo na yung ascorbic acid lang naman. So, pwede naman yon dahil vitamin C lang naman yon. So, walang problema yon. Matigas ang ulo, hindi na inom Pag hindi mo binantayan, hindi iinom hirap naman pilitin. Kaya lang, maganda yun. Nakita niya, sinisipon. Sabi niya, ilma daw siya ng vitamins. So, di ba? Kung kailan siya nagkasipon, saka naman ng vitamins. Pero, si Jeffrey po ay may turok ng flu vaccine, di ba? Di ba nagpaturok tayo ng flu vaccine? So, nagpaturok kami ng flu vaccine, pinainturokan din natin si Jeffrey. Normal ho kasi, sa panahon ngayon, nagkakaroon talaga ng mga sakit trangkaso, yan sipon. Kaya nga sabi ko mag-iingat. Kasi lalo na ngayon, iba't iba yung mga nakakasalamuhan niya sa school. Opo, iba-iba talaga. Iba-ibang tao. Tapos ngayon, nagko-commute na siya. Diba? So, marunong na mag-commute. Kaya yung ko lang, kapag mag-commute ako, kailangan talaga ako ng mask. Oo, may mask dito Mas maganda talaga. Kasi kapag yun sa mga daan-daan, nung tawag dun sa mga alikabok. Yun, alikabok. Totoo yun. Kasi maamoy mo yan, papunta sa bungangam. Pagka magpahinga kasi. Pumayat to napansin ko. Kasi hindi ko siya talaga iniistorbo. Dahil exam nga po. Tapos, ako din ay palaging wala. May mga inaasikaso. Actually, kakauwi ko lang ngayon. Galing kami ng Malabon nila, Mami PB. Tapos yung nag-message nga siya na pauwi. Sabi ko, sige. Lumalalim yung mata Pumapayat na dyan. Okay na. So, kasi walang bisyo sa school ha? Ano po? Wala kang bisyo sa school ha? Bisyo? Oo, walang pinag-anuhan ha? Kahit tanungin po yung klase ko. Wala po. Wala akong tatanungin sa classmate mo. Sa iyo nga manggagaling yon ha? Kailangan wala. Wala po talaga akong bisyo. Wala po. Yung Kasi, bisyo ko lang doon. Nag-aral. Very good. At least, diba? Kasi talaga, kaya sa Monday daw, i-agenda yung about sa mga bullying daw. Pero sabi mo mabuti kasi mamaya naman sila kasi nakapansin Opo. So, hindi ka naman sinasaktan.
Hindi naman ako sinasaktan. Very good. Kasi iba nang usapan ko yung pag ito ay nasaktan doon, ako mismo pupunta ko doon. Sa bullying na yan. Kasi paunti-unti ho siya nakikilala sa school. Kaya katulad doon, meron pong teacher niya na nakilala siya. Opo. Meron siyang classmate na kilala siya dahil matagal na siyang pinapanood ng magulang nung classmate niya. So, ayun. Yun ho yung nakakasabi niya rin paglalakad. At saka pagka nandito sila. Yung yung isang teacher din, yung bumili ako ng candy. May canteen na doon. Sabi na nga, nakita yung teacher, si Sir, yung Sir Oxenio yun. Yung class na teacher namin. Sabi na, yung about sa mga topic namin. Nag-answer din ako about sa Bible. Sabi na nga, Jeff, proud po ako sa'yo. Kasi parang totoo naman yung sinasabi mo. Pero yung sinasabi mo, ito i-continue tapos doon lang tayo kumawa ng guide. Sabi niya. Natutuwa sa'yo yung... Natutuwa. Kaya yung yung i-topic natin yan sa Monday. Topic na. Kaya parang na-excite din ako yung teacher. Pumasok. Opo, pumasok. So tapos na yung exam ni Jeffrey. At nakaka-adjust na siya. Pagdating ho sa... Ganda ng upo ko. Di ko paano ko upo. Sa school niya. So, mabuti. At, parang wala akong parang ganito. Walang tawag doon? Pagod eh. Pagod yan. Naglakad sila. Naglakad ba kayo papunta doon sa bahay ng classmate mo? O nag-tricycle kayo papunta doon? Naglakad. O, naglakad sila. Malapit. Tingnan mo yun, nilalakad lang din, mula sa school. Kasi lapit ng bahay na. Lapit-lapit. Di tatawid ka lang dyan. Yung bahay ng classmate mo. Yung bahay ng classmate ko po. Alam na niya. At ito po muna yung update natin. Pabuka-buka. Ito po muna yung update ko kay Jeffrey. Dahil, yun nga, katulad po nung sabi ko, hindi talaga natin instorbo sa 3 araw na pag-review niya na nag-exam siya. So, update na lang po yung yung mga grades ko. Kasi simula Lunes, hindi tayo nag-vlog, di ba? Wala. Simula Lunes, di kami nag-vlog. Iba ho yung content ko, in-upload ko nitong nakaraang mga araw, di ba? Tapos may mga skip pa ilang araw. So, kasi nandun siya sa panahon na kailangan niya mag-review. Kaya hindi ho natin siya inistorbo. Ayun. So, muli, maraming salamat po mga kababayan. At bibigyan namin kayo ng susunod na update, about dun sa sinasabi na bullying sa kanya. Tayo naman, di magpa-follow up tayo doon. Kung ano maging resulta ng usapan ninyo, sabihin mo sa akin. Tapos kung medyo tingin mo ay bullying talaga, sabihin mo sa akin, pupuntahan ko. Ako po mismo pupunta dun sa school ni Jeffrey. Kakausapin ko. Dahil hindi naman ho dapat i-tolerate yan. Iniiwasan natin dyan na mabully din siya. At lalo na, mambully ka. Hindi talaga ako mambully. Hindi ba yung tinanong din lang sa school, manahimik lang ako doon. Ganyan lang. Very good yun. So para sigurado lang din, Ayan. So muli, maraming salamat po mga kabayan. At abangan nyo po yung mga susunod namin mga upload. Bye! Solar Christmas light. Yan, ito po yung PB Team Solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura niyan. Yan. Hirap ikabit. Tapos 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire. Tapos at the same time waterproof na siya. So ito ibibilad lang natin ito. Yan, kasama nung mga Christmas light. Or pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan. Diba umuulan na, pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha-charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Ganyan lang. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. I-on off nyo lang. Tapos nag-rotate din siya. Okay? Ang maganda lang talaga dito mga kababayan, may ganito siya. So halimbawa tapos na yung Christmas, tatanggalin nyo na ulit. Ito lang gagamitin nyo, itatago nyo ito dahil dito nyo siya iikot.
plus remote pa siya, 50 meters na solar. Pag pinindot ko siya, oh, deep ba? Ang ganda, no? Gamit yung remote, makokontrol nyo na po yung pag-ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyong baguhin, i-reset nyo lang. Oh. Pwede nyong pindutin yung number 1, number 2, 3. Pasko na, magandang mag-design tayo ngayon ng solar, nakasave na sa kuryente, safe pa siyang gamitin, waterproof, at pwede rin pong pang-camping. Kung kayo po ay, halimbawa, mahilig kayong mag-akit sa bundok o mag-beach, gumagamit kayo ng mga tent, gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi, ayan o, tingnan nyo yung ginawa namin. Oh, kumukuti-kutitap ang gabi. In the blue, by me and you, and I think to myself, what a wonderful world.